5 taong paglilingkod, pinalitan ng matinding kapahiyaan habang nasasaktan si Celestine sa gilid at papasa sa marangyang VIP table si Dario kasama ang kabit na si Bianca. Lumipapat ka sa kabilang lamesa, Celestine, dito uupo si Bianca, ang walang awang utos ng kanyang asawa. Ngunit sa isang tawag lamang sa Alcaraz Group, agad nabawi ang lahat ng pondo at milyon-milyong pautang ng mga Villarreal, hinubad ni Celestine ang kanyang rings at pinalitan ang pagiging martir ng matinding danggal. Ano ang gagawin ni Dario kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya ang mismong nagmamay-ari ng kanyang buhay? Lumipat ka muna sa kabilang lamesa, Celestine. Dito uupo si Bianca. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsil o na direktang tumarak sa aking dibdib sa mismong gitna ng napakalaking ballroom ng Alcaraz Suites. Sa paligid namin, kumikislap ang mga mamahaling chandelier, tumutugtog ang isang suave at eleganteng orchestra at nagtatawanan ang daan-daang bisita mula sa mataas na lipunan ng Maynila. Lahat sila ay narito upang ipagdiwang ang kasal ng nakababatang kapatid ni Dario na si Bea. Napatigil ang aking kamay na humahawak sa ginintoang tinidor. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri hanggang sa tila huminto ang daloy ng dugo sa aking buong katawan. Tumingin ako kay Dario, ang lalaki na kasama ko sa loob ng 5 taon bilang asawa. Ngunit hindi man lang niya ako magawang tingnan ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga paningin ay nakatutok kay Bianca Ledesma, ang kanyang mayamang ex-girlfriend na katatating pa lamang, nakasuot ng isang mamahaling emerald gown na umaagaw sa pansin ng lahat. Sa tabi ni Dario, lumingon sa akin ang aking biyenan na si Doña Lucila. Ang kanyang muka ay puno ng matinding paghamak, habang umaangil siya sa isang mahinang boses na sapat lang para marinig ko. Huwag ka nang mag-inaarte dyan, Celestine. Ang taong marunong sa kanyang lugar ay hindi nagiging sanhi ng kapahiyaan ng pamilya. Bianca belongs at the VIP table kasama ang mga importanteng bisita. Ikaw doon ka sa likod uupo, kasama ang mga malalayo nating kakilala at mga staff. Tila may malaking bara na bumumbara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw o gusto kong magtanong kung bakit nila ako ginagawa ng ganito sa harap ng napakaraming tao. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay ang mabilis at matinding pagtibok ng aking dibdib sa matinding sakit at pagkapahiya. Sa loob ng 5 taon na nahimik ako. 5 taon akong gumigising sa 5:00 ng umaga upang ipaghanda ng agahan si Doña Lucila. 5 taon kong tiniis ang mga pambabaliwala, ang mga patutsada, na isa lamang akong pobreng babae na walang maipagmamalaki at nagkataon lamang na nakasungkit ng isang Villarreal. 5 taon kong itinago ang totoong pagkatao ko sa kanila. Walang sinuman sa pamilya Villarreal ang nakakaalam na ako, si Celestine Alcaraz, ay ang nag-iisang anak at tagapagmana ng Alcaraz Group, ang dambuhalang korporasyon na nagmamay-ari ng mismong hotel na ito, ng napakaraming shopping mall at ng malalawak na lupain sa Buondor, Metro Manila. Initago ko ang aking yaman dahil gusto kong mabuhay ng payak. Gusto kong mahalin ako ni Dario dahil sa kung sino ako bilang tao at hindi dahil sa pera ng aking pamilya. Nung muntik nang mabaon sa utang at malugi ang Villarreal Holdings, 5 taon na ang nakalilipas. Lihim kong inutusan ang board ng aking ama na bigyan ng mga emergency loan at mababang interes ang kumpanya ni Dario. Ako ang lihim na nagprotekta sa kanila mula sa likod ng entablado. Nungit na yon, itinuturing nila akong isang malaking kasiraan sa kanilang pamilya. Hawak ni Bianca ang kanyang mamahaling sling bag habang nakatayo sa tabi ng upuan ko, may kasamang tago at mapang asar na niiti sa kanyang mga labi. Nagpanggap pa siyang nag-aalala at nagsalita sa isang maarteng boses. O Dario, baka naman nakakaya kay Celestine. Okay lang naman ako sa kabilang lamesa uupo. Ayaw ko makaabala sa inyo. Mabilis na sumagot si Dario habang hawak ang kamay ni Bianca upang gabayan ito. No, Bianca. You are our special guest tonight. Ikaw ang nagdala ng malalaking investor para sa bagong project ng kumpanya. Celestine understands the situation. Maiintindihan niya ito.
Ulit-ulitin ng aking isipan ang kanyang mga salita. Celestine understands. Palagi na lamang akong inaasahang maiintindihan ang lahat ng pambabaliwala at pagtataksil nila sa akin. Hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ako nagwala at hindi ako nagmakaawa. Ang natitirang konting lakas sa aking katawan ay ginamit ko upang panatilihing nakataas ang aking ulo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Sa pamamagitan ng aking hintuturo at hinlalaki, dahan-dahan kong hinubad ang aking simpleng pilak. Nasingsing sa kasal ang murang singsing na ibinigay sa akin ni Dario 5 taon na ang nakakalipas. Dahil sinabi niyang wala pa siyang perang pambili ng brilyante noong mga panahong yon. Ibinaba ko ang singsing sa gitna ng plato ni Dario mismo sa tabi ng kanyang baso ng alak. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Dario pagkatanggal ng aking paningin ay inilipat ko ito kay Doña Lucila. Ang aking tingin ay napakatahimik at napakalalim isang uri ng titig na biglang nagpatigil sa mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kasya na kayo riyan ang mahinang bulong ko na puno ng pinal na desisyon. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ko na nilingon ang mga bisitang nagsimulang magbulungan sa aming paligid. Dinala ko ang aking sarili palabas ng malaking ballroom. Ang tunog ng aking mga sapatos sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagpahiwatig ng bawat hakbang ko palayo sa buhay na iyon. Nang makalabas ako sa pinto ng hotel at maramdaman ang malamig na hangin ng gabi sa aking muka, doon pa lamang tuluyang bumagsak ang mga luha sa aking mga pisingi. Mainit at masakit ang bawat patak na umaagos sa aking balat. Ang aking puso ay durog na durog, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking pagkatao. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag. Nanginginig ang aking mga daliri sa matinding sakit at galit habang hinahanap ko ang isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang ring pa lamang ay mabilis nang sumagot ang pormal at iginagalang na boses ni Mark, ang Chief Executive Assistant ng aking ama sa Alcaraz Group. "Good evening, Miss Celestine. How may I help you?" Huminga ako ng malalim. Pinalunok ang bara sa aking lalamunan. At pinatigas ang aking boses hanggang sa maging malamig at walang katiting na awa. "Mark, iproseso mo ang lahat na yung gabi. Batakin mo ang lahat ng credit line at emergency loans na ibinigay natin sa Villarreal Holdings. Kanselahin mo ang ating joint venture contract sa Metro Manila Commercial Land Project. At sabihin mo sa management ng Alcaraz Suites na singilan si Dario Villarreal ng buong presyo para sa kasal na ito bago matapos ang gabi. Walang anumang discount." Natahimik si Mark sa kabilang linya sa loob ng 1 segundo halatang, nagulat sa aking mga utos. Ngunit mabilis ding sumagot ng may ganap na paggalang. "It will be done immediately, Miss Celestine." Bago ko pa maibaba ang aking telepono upang maglakad patungo sa naghihintay na sasakyan, narinig ko ang mabilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos na tumatakbo mula sa aking likuran. Isang magaspang na kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa aking braso, marahas akong pinalingon pabalik. Si Dario. Pula ang kanyang mukha sa matinding galit at bakit ang mga ugat sa kanyang leeg habang nakatitig sa akin. "Ano ba ang problema mo, Celestine?" Ang galit na asik ni Dario sa akin habang lalo pang hinihigpitan ang pagkakahawak sa aking pulso. "Bakit ka nag-walk out sa gitna ng kasal ng kapatid ko? Napaka-presensyosa mo talaga. Bumalik ka sa loob na yun din at humingi ka ng paumanhin kay Mama at kay Bianca bago mo pagganap na ipahiya ang pamilya ko sa harap ng lahat." Tumingin ako sa kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Tsaka ko dahan-dahang itinaas ang aking tingin patungo sa kanyang galit na mga mata. Kinaumagahan nakaupo ako sa beranda ng aming mansyon sa Forbes Park, habang humihigop ng mainit na kape. Ang sariwang hangin at ang tahimik na paligid ay malayong-malayo sa masikip, at puno ng tensyong tahanan ng mga Villarreal kung saan ako nanirahan sa loob ng 5 taon. Nakalapapag sa aking harapan ang isang mayapaking folder. Sa tabi ko ay nakatayo si Mark, ang Chief Executive Assistant ng aking ama na may dalang tablet at tahimik na naguulat ng mga kaganapan mula pa madaling araw. Miss Celestine, na iserve na ang opisyal na Notice of Cancellation sa Villarreal Holdings, ganap na 6:00 ng umaga,
ang malamig at pormal na pahayag ni Mark. Ang lahat ng suportang pinansyal na nakakabit sa pangalan ninyo ay opisyal ng pinuputol. Bumiti ako ng bahagya habang itinataas ang aking tasa ng kape. Isang tahimik na ngiti na walang katiting na kagalakan kundi puno ng pait at kalayaan. Inisip ko kung ano ang nangyayari sa bahay ng mga Villarreal sa mga sandaling yon. Kilalang-kilala ko si Doña Lucila. Bawat kilos niya, bawat pagtaas na kanyang kilay at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay kabisadong-kabisado ko na. Pustahan tayo sa mga oras na ito ay nakaupo si Doña Lucila sa kanilang dining table habang pinagsisilbihan ng mga kasambahay. Hawak niya ang kanyang paboritong porcelain cup habang pinapangaralan ang mga katulong tukol sa akin. Nakikita ko ang kanyang mukha habang sinasabi sa kanila na huwag lilinisin ang aking dating silid dahil sigurado siyang babalik ako bago magtanghali umiiyak, nagmamakaawa at nakaluhod upang humingi ng tawad. Sigurado rin ako na si Dario ay pumasok sa kanyang opisina na may kumpiyansa sa sarili. Inisip marahil niya na ang ginawa ko kagabi sa hotel ay isang simpleng pagwawala lamang ng isang babaeng nasaktan ng dibdib. Inisip niya na kapag napagod ako sa pag-iyak sa kung anong murang motel o sa bahay ng isang kaibigan, kusa akong gagapang ng pabalik sa kanya dahil wala akong pera at wala akong pamilyang makakapitan. Ngunit hindi nila alam na ang bumbang itinanim ko kagabi ay nagsimula ng sumabog. Ganap na 8:00 ng umaga, isang itim na SUV ang huminto sa mismong tapat ng gate ng mga Villarreal. Bumaba mula rito ang general manager ng Alcaraz Suites kasama ang 2 abogado mula sa aming legal department. May dala silang isang formal na letter of demand at ang opisyal na billing statement para sa ginanap na kasal kagabi. Ayon sa ulat na natanggap ni Mark mula sa aming security detail, lumabas si Doña Lucila sa kanilang pintuan na nakasuot ng kanyang mamahaling robe, may matayog na postura at puno ng pagmamay-abang. Ano ang kailangan ninyo rito sa oras na ito? Ang galit na bungad ni Doña Lucila sa aming general manager. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Ang kasal ng aking anak ay isang VIP event na direktang pinosponsoran ng Alcaraz Group. Bakit niyo kami ginagambala sa aming tahanan? Inabot ng aming general manager ang isang pormal na envelope sa kanya habang nagsasalita sa isang napaka-pormal ngunit walang kompromisong boses. Good morning, ma'am. Nais lamang naming ipagbigay alam na ang dating 100% corporate discount at sponsorship voucher na nakarehistro sa ilalim ng Special Account 009 ay opisyal ng kinansela ng Board of Directors kagabi ganap na 11:00 ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Doña Lucila habang binubuksan ang envelope. Ang kabuuang halaga na nakasulat sa bill para sa reception sa mga pagkain sa alak at sa paggamit ng Grand Ballroom ay umabot sa 4,800,000 piso. Nanginig ang mga kamay ng matanda habang nakatitig sa napakalaking halaga. Ito ay isang kabaliwan sigaw ni Doña Lucila na halos mapiyok ang boses sa matinding gulat. Kilala ng pamilya namin ang pamunuan ng Alcaraz. Tatawagan ko si Dario ngayon din upang ipaayos ito. Hindi namin babayaran ang walang kwentang papel na ito. Maam ang malamig na tugon ng aming abogado na kasaad sa kontrata na kung hindi mababayaran ang buong halaga sa loob ng 24 na oras mapipilitan ng Alcaraz Suites na maghain ng kasong pormal at magpatupad ng garnishment sa inyong mga ari-arian. Magandang umaga po. Samantala sa opisina ng Villarreal Holdings sa Makati, pumasok si Dario sa kanyang executive room na may ngiti sa mga labi. Ngunit bago pa man siya nakakaupo sa kanyang swivel chair, sunod-sunod na tumunog ang telepon o sa kanyang mesa. Pumasok ang kanyang finance officer na naputla ang muka at halos hindi makahinga sa matinding kaba. Sir Dario, may malaking problema po tayo. Ang mabilis at nanginginig na pahayag ng kanyang staff. Ang bangko po tumawag, ang Banco de Oro, at ang Metropolitan Bank kumunot ang noo ni Dario habang itinataas ang kanyang kamay upang patigilin ang kanyang staff. Anong problema? Bakit sila tumawag? Nakipag-usap na ako sa board nung 1 linggo para sa extension ng ating revolving credit line. Sir, kinansela po nila ang extension, ang sagot ng finance officer, habang inilalapag ang isang tumpok ng mga legal documents sa mesa ni Dario.
Ibinaba po nila ang ating credit limit sa zero. Lahat ng check na inisyu natin para sa mga supplier ng bagong condominium project na yung umaga ay tumalbog. Nagbanta na po ang mga contractor na ititigil nila ang konstruksyon bago magtanghali. Ano ang patol ni Dario habang mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan? Paanong tumalbog? Mayroon tayong 50 million pesos na backed up loan mula sa ating guarantor account. Anong pinagsasabi mo? Mabilis na, kinuha ni Dario ang mga papel at binuklat ang mga ito ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa mga numero at sa mga opisyal na tatak ng bangko. Ang nakasulat sa mga dokumento ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang pondo ng pamilya Villarreal ay opisyal ng frozen at ang kumpanyang nagbigay ng collateral para sa kanilang mga utang sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nag-withdraw ng kanilang suporta. Sino ang nag-utos nito? Ang galit na sigaw ni Dario habang hawak ang kanyang desk phone upang tawagan ng vice president ng bangko. Magbayad ako ng interes. Bakit nila ginagawa ito sa pamilya ko? Nang sumagot ang vice president ng bangko sa kabilang linya, hindi ito ang dating mahinahon at magalang na boses na nakasanayan ni Dario. Ang boses ng opisyal ay naging malamig at pormal. Mr. Villarreal, ang pahayag ng banker, ang inyong kumpanya ay nakasandal lamang sa isang special trustee guarantee sa loob ng huling 5 taon. Kagabi ang trustee of the guarantee fund ay opisyal na nagsumite ng revocation order. Wala na kaming legal na batayan upang pautangin pa ang inyong kumpanya dahil wala na kayong collateral. Nanginig ang buong katawan ni Dario. Ang lakas ng loob na meron siya kaninang umaga ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Sinong trustee ang tanong ni Dario na halos piyok ang boses? Sino ang taong yon? Sabihin mo sa akin, inilipat ng finance officer ang huling pahina ng master guarantee agreement na nakalapag sa mesa at itinuro ang isang linya sa ibaba kung saan nakatatak ang opisyal na dry seal ng isang kilalang law firm sa Manila. Iniyukayok ni Dario ang kanyang ulo upang basahin ang pangalang nakasulat sa ibabaw ng linyang iyon. Ang pangalang nakasulat sa eleganteng tinta ng pulpen ay hindi isang matandang negosyante o isang dayuhang mamumuhunan. Ang nakasulat doon ay Celestine Elizabeth Alcaraz Sole, Trustee Alcaraz Heritage Fund. Bumagsak ang hawak na telepono ni Dario sa ibabaw ng kanyang glass desk na naglika ng isang malakas at nakakabining katahimikan sa buong silid. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagising ako na walang malamig na boses ni Doña Lucila na sumisigaw mula sa ibaba upang mag-utos ng mga gawaing bahay. Nakaupo ako sa tapat ng malaking bintana sa aking silid sa mansyon ng mga Alcaraz sa Forbes Park. Sa labas, ang berdeng damuhan, ang marahang paggalaw ng tubig sa fountain, at ang liwanag ng araw ay tila nagbibigay sa akin ng isang panibagong simula. Ang katahimikan ng aming tahanan ay isang malaking ginhawa na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Nang bumaba ako sa dining hall, nakatayo ang aming mayordomo na may kasamang 2 kasambahay. Mabilis nilang inihain ang aking paboritong agahan, mga sariwang prutas tsa at freshly baked pastries. Walang sinumang sumusukat sa bawat kilos ko, walang sinumang nagpapadama sa akin na isa akong pabigat. Bumukas ang malaking pinto ng dining room at pumasok ang aking ama, si Don Eduardo Alcaraz. Kahit may edad na ang kanyang tindig, ay nananatiling kagalang-galang at puno ng otoridad na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit kapag nakatitik siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno lamang ng matinding pagmamahal ng isang ama. Umupo siya sa kabisera at pinagmasdan ako ng may halong lungkot at pait. Anak, ang mahinang pahayag ng aking ama habang inilalapag ang kanyang 5 taon. Mong isinakripisyo ang iyong sarili para sa isang pamilyang hindi kailanman naging marunong magpahalaga. Ibinigay mo sa kanila ang iyong puso, ang iyong oras, at maging ang mga pagkakataon ng kumpanya. Ngunit pinili nilang tapakan ang iyong pagkatao. Ikinuyom ko ang aking mga daliri sa ilalim ng lamesa. Papaakala ko kasi noon kapag ipinakita ko sa kanila ang isang simpleng Celestine, mamahalin nila ako nang walang pag-aalinlangan. Akala ko, ang pagmamahal ay sapat na upang maging matatag ang isang pamilya. Umiling ng marahan si Don Eduardo.
Ang totoong pagmamahal, Celestine, ay hindi humihingi ng kapalit na dignidad. Hindi mo kailangang magpakaliliit upang magkasya sa buhay ng isang taong ayaw magbigay ng espasyo para sa'yo. Ngayong nakita mo na ang tunag nilang kulay oras na upang bumalik ka sa kung saan ka talaga nababagay. Pagkatapos ng agahan, umakyat ako sa aking walk-in closet. Tumingin ako sa salamin. Sa nakalipas na 5 taon, nasanay ako magsuot ng mga simpleng damit na binibili ko sa mga ordinaryong pamilihan upang hindi ako paghinalaan ni Doña Lucila at upang hindi magmukhang mas mayaman sa kanila. Dahan-dahan kong hinubad ang mga lumang damit na iyon. Kinuha ko mula sa rack ang isang mamahaling ivory white tailored suit na gawa ng isang sikat na designer. Isinuot ko ang eleganteng blazer, ang aking gintong relo at ang isang pares ng stiletto heels. Iniayos ko ang aking buhok at naglagay ng simpleng lipstick sa aking mga labi. Nang tumingin ako uli sa salamin, hindi na ang martir na menora ng mga Villarreal ang nakatayo ron. Ang nakikita ko na sa salamin ay si Celestine Elizabeth Alcaraz, ang Executive Vice President ng Alcaraz Group. Tumunog ang aking telepono na nakalapag sa ibabaw ng vanity table. Sa pamamagitan ng pag-iilaw ng screen nito, nakita ko ang higit sa 40 missed calls at sunod-sunod na text messages mula kay Dario. Celestine, please answer the phone. Is this true? Are you really an Alcaraz? Nasaan ka ngayon? Pumunta ako sa apartment ng kaibigan mo, pero wala ka ron. Kausapin mo ako, mag-usap tayo. I'm sorry about kung ano ang nangyari sa hotel. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako kay Mama at kay Bianca, maawa ka. Sagutin mo ang tawag ko. Pinagmasdan ko ang bawat mensahe na lumalabas sa screen. Walang katiting na awa o pag-aalinlangan na gumalaw sa aking dibdib. Ang mga salitang yon na puno ng takot at pagmamakaawa ay hindi mula sa pagmamahal, kundi mula sa matinding takot na mawala ang lahat ng ginhawa at proteksyon na ibinibigay ko sa kanya nang hindi niya nalalaman. Hindi ko sinagot kahit isa sa kanyang mga tawag. Kinuha ko ang aking telepo at inabot ito kay Mark na pumasok sa silid. Mark, ang malamig kong utos, ibigay mo ang telepunong ito kay Attorney Santos. Sabihin mo sa kanya na simulan na ang legal na hakbang. Samantala sa loob ng kanyang kotse sa labas ng aming dating bahay, nanginginig ang mga kamay ni Dario habang hawak ang kanyang steering wheel. Pula ang kanyang mga mata at gulo-gulo ang kanyang buhok matapos ang walang tulog na gabi. Sa kanyang tabi, si Doña Lucila ay patuloy na umiiyak at naghihisterical habang nakatitig sa notices ng bangko at sa billing statement ng hotel. Dario? Ano ba ang nangyayari, ang sigaw ng kanyang ina? Bakit hindi sumasagot ang babaeng yon? Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang nakasulat sa mga papel na yan. Hindi pwedeng maging Alcaraz ang babaeng pinaglingkod ko sa bahay na ito sa loob ng 5 taon. Bago pa makasagot si Dario, nagkaroon ng tunog ng notification mula sa kanyang personal email sa telepon. Mabilis na binuksan ni Dario ang kanyang email, umaasang may mensahe mula sa akin. Ngunit ang pumasok na mensahe ay mula sa Santos and Partners Law Offices, ang pinakamalaki at pinakakinatatakutang law firm sa buong bansa. Ang subject ng email ay malinaw at direkta. Formal Notice of Petition for Judicial Separation of Property and Declaration of Absolute Nullity of Marriage, Celestine Elizabeth Alcaraz versus Dario Villarreal. Nabitawan ni Dario ang kanyang telepono sa sahig ng kotse habang ang bawat salita ng notice ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Nakaupo ako sa aking bagong executive office sa pinakamataas na palapag ng Alcaraz Tower. Mula sa malaking glass window, nakikita ko ang buong tanawin ng Metro Manila. Sa ibabaw ng aking malawak na mahogany desk, nakalatag ang mga pinakabagong financial reports tungkol sa Villarreal Holdings. Pumasok si Mark na may dalang tablet at inilagay ang isang live market chart sa aking harapan. Miss Celestine, ang pormal na ulat ni Mark, bumagsak ng 45% ang stock price ng Villarreal Holdings sa unang oras pa lamang ng trading ngayong umaga. Naglabas na rin ang Philippine Stock Exchange ng order upang pansamantalang itigil ang kalakalan ng kanilang mga shares dahil sa matinding insolvensya at kawalan ng kakayahang magbayad ng mga utang. Tinitigan ko ang pulang linya sa chart
na patuloy na bumabagsak. Walang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Ang ginawa ko ay hindi isang ganti ng isang emosyonal na babae, kundi ang simpleng pagbawi sa mga bagay na kailanman ay hindi naman talaga para sa kanila. Ang kumpanya ng mga Villarreal ay isang bahay na gawa sa karadkor na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Ako ang nagsilbing matibay na pundasyon nito sa loob ng 5 taon at ngayong umalis na ako, natural lamang na ito ay gumuho. Habang nakaupo ako sa aking malamig at formal na opisina, ang gusali ng Villarreal Holdings sa Makati ay nasa gitna ng isang napakalaking kaguluhan. Ayon sa mga ulat ng aming mga abogado, pagdating pa lamang ni Dario sa lobby ng kanyang sariling gusali kaninang umaga, pinaliligiran na ang lugar ng napakaraming galit na subcontractors, mga suplayo ng semento at bakal, at mga pribadong mamumuhunan. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na mga checking tumalbog at mga overdue invoices na hindi nabayaran. Ilabas niyo si Dario Villarreal ang sigaw ng isang malaking contractor habang pilit na itinutulak ang mga security guard sa lobby. Ibenta niyo ang mga sasakyan niyo upang mabayaran kami, nangangatal ang buong katawan ni Dario habang gumagamit ng private service elevator upang makatuntong sa kanyang opisina sa itaas na palapag. Mabilis at malakas ang pagtibok ng kanyang dibdib sa matinding kaba at takot. Pawis na pawis ang kanyang no at hindi niya halos maikabit ng maayos ang kanyang necktie. Sa loob ng kanyang executive suite, ang kanyang sekretarya ay umiiyak habang inaayos ang mga gamit. Sir Dario ang nanginginig na pahayag ng sekretarya, nagbitiw na po ang buong accounting team, ang ating mga bangko ay nagpadala na ng sheriff upang mag-serve ng notice of garnishment sa ating mga kagamitan sa opisina. Samantala sa bahay ng mga Villarreal si Doña Lucila ay nakaupo sa gitna ng kanyang magarang sala na ngayon ay puno na ng alikabok at kapabayaan dahil nag-alisa na rin ang karamihan sa kanilang mga kasambahay matapos hindi matanggap ang kanilang mga sweldo. Hawak ng matanda ang kanyang telepono, paulit-ulit na tinatawagan ang kanyang mga amiga, ang mga mayayamang fuanan sa mataas na lipunan na dating kasama niya sa mga mamahaling charity galas at tea parties. Hello, Helen. Ang pilit na pinalalambot na boses ni Doña Lucila sa telepo. Nabalitaan mo ba ang mangyayari? May konting pagkakamali lamang sa bangko si Dario. Baka naman pwedeng magpahiram ka muna ng 2 milyon para sa... Lucila ang malamig na putol ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Busy ako ngayon. At kung ako sa'yo, huwag ka nang tumawag sa akin. Kumakalat na sa buong Maynila ang balita kung paano nyo itinapon ang tunay na tagapagmana ng Alcaraz. Walang gustong makipag-ugnayan sa isang pamilyang tulad ninyo. Bago pa makapagsalita si Doña Lucila, ibinabana ng kanyang kaibigan ang telepono. Sunod-sulod na pinaligiran ng katahimikan ng matanda habang isa-isang tinanggihan ng kanyang mga kakilala ang kanyang mga tawag. Ang reputasyon na itinaguyod niya sa loob ng napakaraming taon ay naglaho ng parang bula sa loob lamang ng ilang oras. Sa kabilang dako, pilit na ginagamit ni Dario ang kanyang natitirang pag-asa. Tinitigan niya ang kanyang telpon at naalala si Bianca Ledesma. Si Bianca ang babaeng ipinalit niya sa akin. Si Bianca na ipinagmamalaki ang kumpanya ng kanyang pamilya sa importasyon ng mga kagamitan sa konstruksyon. Si Bianca na sinasabi niyang mas nababagay sa kanyang antas at lipunan. Mabilis na tinawagan ni Dario ang numero ni Bianca. Sa pangatlong ring sumagot ang linya. Bianca? Salamat sa Diyos at sinagot mo ang nagmamadaling pahayag ni Dario habang hawak ng mahigpit ang kanyang telepo. Bianca, kailangan ko ang tulong mo. Ang kumpanya ko ay nasa gitna ng malaking krisis. Baka pwedeng makipag-usap ang pamilya mo sa bangko upang magbigay ng emergency bridge loan para sa akin. Kausapin mo ang daddy mo, please, isang malamig. At mapang-asara na tawa ang narinig ni Dario mula sa kabilang linya. Bridge loan ang sarkastikong tugon ni Bianca. Dario, nababaliw ka na ba ka? Insunod lang na tinignan ng daddy ko ang financial records ng kumpanya mo. 0, walang. Wala ka na, Dario, ang buong kumpanya mo ay nakabaon sa daan-daang milyong pisong utang. Bianca, please. Ang pagmamakaawa ni Dario habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Inilagay kita sa VIP table kagabi.
Itinapon ko si Celestine para sa'yo. Iyon nga ang pinakamalaking kabaliwan na ginawa mo ang sigaw ni Bianca sa telepon. Itinapon mo ang nag-iisang tagapagmana ng Alcaraz Group para sa wala. Akala ko ay tunay na mayaman at makapangyarihan ng pamilya mo. Yun pala ay nakatuntong lang kayo sa pera ng asawa mo. Hindi ako tanga, Dario, para magtapon ng pera sa isang lumulubog na barko. Bianca, huwag mong gawin sa akin ito. Huwag ka nang tatawag sa akin kailanman, Dario. Nakakahiya ka ang huling salita ni Bianca bago tuluyang pinatay ang tawag. Ilang segundo ang lumipas. Isang notification ang lumabas sa screen ng telpon ni Dario. Number blocked. Bumagsak si Dario sa kanyang upuan na pahawak sa kanyang ulo habang pinaliligiran ng mga papel ng utang at ng malamig na katotohanan na wala na siyang sinumang makakapitan. Habang nakaupo ako sa aking mesa sa Alcaraz Tower, pinaliligiran ng mga legal documents para sa foreclosure ng mga ari-ariya ng mga Villarreal, pumasok si Mark upang magbigay ng panibagong ulat. Miss Celestine ang pahayag ni Mark habang inilalapag ang isang folder sa aking mesa sinundan ng aming security detail si Mr. Dario Villarreal ngayong hapon. Pumunta siya sa Bonifacio Global City upang harapin si Miss Bianca Ledesma. Numiti ako ng bahagya habang itinataas ang aking paningin mula sa mga papel. Kilalang-kilala ko si Dario. Sa kabila ng kanyang yabang at kaisipang siya ay nakatataas kapag dumarating ang tunay na kagipitan, nagiging isa siyang taong desperado na kumakapit kahit sa pinakamatalim na kutsilyo. Inisip marahil niya na, sa pamamagitan ng personal na pagmamakaawa, mababago niya ang isip ng babaeng ipinalit niya sa akin. Ngunit hindi nauunawaan ni Dario na ang isang taong tumitingin lamang sa pera at kapangyarihan ay walang natitirang katapatan kapag ang mga bagay na iyon ay naglaho na. Ayon sa ulat patakbong, pumasok si Dario sa isang mamahaling Italian Vista sa BGC kung saan nagtatanghalian si Bianca. Gulo-gulo ang buhok ni Dario, pawisan ang kanyang muka at may mga lukot ang kanyang mamahaling suit, isang malaking kaibahan sa kanyang dating maayos na hitsura. Sa loob ng restaurant, nakaupo si Bianca sa isang VIP table, nakikipagtawanan at umiinom ng mamahaling alak kasama ang isang may edad ngunit mayaman na negosyante. Nang makita ni Dario si Bianca, mabilis siyang lumapit sa lamesa ng dalawa nang walang pakialam sa mga taong nakatitig sa kanila. Bianca ang galit at nanginginig na sigaw ni Dario sa gitna ng restaurant. Bianca, bakit mo ginagawa sa akin ito? Bakit mo hinarang ang numero ko? Bahagyang nagulat si Bianca. Ngunit mabilis ting nagpalit ng ekspresyon ang kanyang muha patungo sa matinding pagkahabag at pagkasuklam. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng alak, humingi ng dispensa sa kanyang kasama, at nakiusap kay Dario na mag-usap sila sa may hallway malapit sa restroom upang hindi makalika ng mas malaking eksena. Pagkarating sa hallway, marahas na hinawakan ni Dario ang mga balikat ni Bianca. Bianca, sagutin mo ako. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Inilagay kita sa VIP table sa kasal na kapatid ko. Pinahiya at itinapon ko ang asawa ko dahil sa'yo. Bakit mo ako iiwan sa gitna ng ganitong krisis? Marahas na itinulak ni Bianca ang mga kamay ni Dario palayo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa lalaking dating ipinagmamalaki niya. Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. Dario ang malamig at sarkastikong sigaw ni Bianca sa kanya. Mukha kang pulubi, nakakahiya ka. Sinabi ko ba sa iyong ipahiya mo ang asawa mo? Sinabi ko ba sa iyong itapon mo siya sa gitna ng kasal? Ginawa mo yon dahil sa sarili mong kababawan at kagustuhang magyabang sa harap ng pamilya ko. Bianca, mahal kita ang pagmamakaawa ni Dario habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala ko ba mahal mo rin ako? Mahalang patay ang tawa ni Bianca. Dario, huwag kang maging bata. Bumalik lamang ako sa'yo. Dahil narinig ko ang sismis na hawak mo ang multi-billion commercial project ng Alcaraz Group. Akala ko ay isa ka ng malaking tao sa negosyo. Pero noong nalaman kong wala ka palang sariling pera at nakasandal ka lang sa babaeng ginawa mong katulong sa bahay ninyo, bakit ako magtitiis sa isang tulad mo? Bumagsak ang mga balikat ni Dario. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bianca ay parang isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Bumalik sa kanyang isipan ang 5 taon naming pagsasama.
Naalala niya kung paano ako gumigising ng maaga upang ipagluto siya ng paborito niyang pagkain. Naalala niya kung paano ko inalagaan ang kanyang ina noong nagkasakit ito nang walang anumang reklamo o hinihining kapalit. Naalala niya kung paano ko iniligtas ang kanyang kumpanya nang hindi naghahangad ng papuri o kapangyarihan. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil mahal ko siya ng tapat at walang pag-iimbot. Samantalang si Bianca, ang babaeng inakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay, ay narito ngayon sa kanyang harapan. Pinalalaya siya ng parang isang basahan. Matapos malalamang, wala na siyang maibibigay na pakinabang. Isang napakalaking kamalian ang pait na naisip ni Dario sa kanyang sarili. Itinapon niya ang isang ginto upang makapulot ng isang basag na bubog. Hindi ka man lang ba naawa sa akin ang huling sigaw ni Dario habang nakatitig sa malamig na mukha ni Bianca? Awa ang huling salita ni Bianca habang itinutulak siya palayo. Sa mundo ng negosyo at sa mataas na lipunan Dario, walang lugar ang awa para sa mga taong tangga. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Tumalikod si Bianca at muling bumalik sa loob ng restaurant, iniwan si Dario na nakatayo na mag-isa sa malamig na hallway. Nakalabas si Dario sa gusali at naglakad sa footbridge ng BGC nang walang tsak na patutunguhan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang isipan ay lumilipad sa matinding pagsisisi. Habang naglalakad siya sa gitna ng nagmamadaling mga tao, tumunog nang malakas ang kanyang telepono. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang ina na si Doña Lucila. Mabilis niyang sinagot ang tawag. "Mama," ang mahinang boses ni Dario. "Dario. Dario, umuwi ka ngayon din," ang hysterical at umiiyak na sigaw ni Doña Lucila mula sa kabilang linya. Dumating ang sheriff. Dumating ang mga pulis at ang mga kinatawan ng bangko. Nagsusulat sila ng mga notice of foreclosure at idinikit sa ating gate. Binibigyan nila tayo ng 24 na oras upang iwanan ang bahay na ito. "Dario, tulungan mo ako, Papa. Laysin nila tayo sa sarili nating bahay." Bumagsak si Dario sa kanyang mga tuhod sa mismong semento ng BGC sidewalk. Nagsimulang pumatak ang mahinang ulan mula sa kalangitan, pumapatak sa kanyang mukha, habang nakatitig sa malayo, walang kakayahang magsalita at ganap na nawalan ng lakas upang lumaban pa. Habang nakaupo ako sa aking silid sa Alcaraz Tower, pinagmamasdan ko ang mga pinal na draft ng press release para sa gaganaping opisyal na press conference bukas ng umaga. Pumasok si Mark sa aking opisina upang magbigay ng panibagong update tungkol sa proseso ng foreclosure. Miss Celestine, ang pahayag ni Mark habang inilalapag ang mga larawan sa aking mesa. Naisagawa na po ng sheriff at ng mga pulis ang eviction order sa bahay ng mga Villarreal, ganap na 10:00 ng umaga. Ang buong mansyon ay opisyal ng napadlock at nakakabit na ang mga notice ng public auction. Tinitigan ko ang mga larawan. Nakikita roon si Doña Lucila na nakaupo sa ibabaw ng isang karton sa tabing kalsad. Nakapaligid sa kanya ang ilang mga lumang plastic bag at mga maleta. Ang dating matayog at mapang-alipustang matanda ay umiiyak na ngayon, nakayuko at walang magawa, habang pinapanood ang paglalagay ng dilaw na tape sa gate ng kanyang dating tirahan. Wala na ang kanyang mga mamahaling porcelain cups, wala na ang kanyang mga kasambahay, at wala na ang kanyang maipagmamalaking status sa lipunan. Inilipat sila ni Dario sa isang maliit, maalikabok at masikip na 2 silid na apartment na inupahan sa isang lumang barangay sa Pasay. Isang lugar na dating ikinahihiya at kinamumuhiya ni Doña Lucila. Samantala sa loob ng masikip na apartment na iyon, nakaupo si Dario sa gilid ng isang lumang kama. Pinaliligiran siya ng mga karton na naglalaman ng ilang mga gamit na nasave nila bago tuluyang isara ang kanilang bahay. Habang naghahanap ng ilang importanteng dokumento sa isang maliit na kahon na nakatatak ang pangalan ko, may napansin si Dario sa ilalim. Isang simpleng notebook na may lumang tela na pabalat. Dahan-dahan itong kinuha ni Dario at binuksan. Ang mga pahina nito ay puno ng aking sariling sulat kamay mula noong unang taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Sa unang pahina,
nakasulat ang paboritong pagkain ni Doña Lucila at ang tamang timpla ng sabaw na walang masyadong asin upang hindi tumaas ang kanyang presyon. Nakasulat din doon ang eksaktong oras ng pag-inom ng gamot ng aking biyena, ang alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. Sa mga sumunod na pahina, nakatala ang lahat ng detalye tungkol kay Dario, ang kanyang eksaktong sukat ng damit at sapatos, ang kanyang matinding allergy sa mani, ang mga herbal na tsaan na inihahanda ko kapag sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa stress sa trabaho, at ang mga pangarap na binabanggit niya sa akin kapag gabi habang nakatitig sa kisame. Napatigil ang paghinga ni Dario habang binabasa ang bawat linya ng sulat kamay na yon. Naalala niya kung paano ko inaalagaan ang kanyang kalusugan nang walang anumang hinihinging bayad o papuri. Naalala niya kung paano ko tinitiis ang mga mura at pambabaliwala ng kanyang ina, alang-alang lamang sa kagustuhang mapanatiling tahimik at maayos ang aming tahanan. Iniyakap ni Dario ang notebook sa kanyang dibdib habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding pagsisisi na lumalason sa kanyang puso. Nalalaman na niya ngayon ang buong katotohanan. Ang babaeng ginawa nilang katulong sa loob ng 5 taon ay hindi isang mahirap na walang pinag-aralan. Siya ay isang milyonaryang tagapagmana na piniling magpakababa at maglingkod dahil sa tunay at tapat na pagmamahal. Habang nakaupo si Dario sa masikip na silid, tumulog ang lumang telebisyon sa kanilang maliit na sala kung saan nakaupo si Doña Lucila. Nagsalita ang news anchor sa isang pambansang balita sa hapon, breaking news ang Alcaraz Group, ang pinakamalaking real estate at commercial conglomerate sa bansa, ay magdaraos ng isang napakalaking opisyal na press conference bukas ng umaga sa Alcaraz Tower. Ipapakilala ng Board of Directors sa publiko si Ms. Celestine Elizabeth Alcaraz bilang ang bagong Executive Vice President at Chief Operating Officer ng buong korporasyon. Biglang lumabas sa malaking screen ng telebisyon ang aking opisyal na corporate portrait. Nakasuot ako ng isang eleganteng ivory suit, nakatayo ng may matayog na tindig at may seryoso ngunit napakagandang ngiti sa aking mga labi. Ang pananalita ng news anchor ay puno ng paggalang at paghanga sa aking kakayahan sa negosyo. Napatitig si Doña Lucila sa telebisyon pinaligiran ng matinding gulat at kahihiyan. Habang nakikitang ang babaeng itinapon at inalipusta niya ay ngayon ay tinitingala ng buong bansa. Mabilis na lumabas si Dario mula sa silid at tumitig din sa screen ng telebisyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa aking muka. Alam ni Dario na ang gaganaping press conference bukas sa Alcaraz Tower ang kanyang huling pagkakataon upang makalapit sa akin, upang makita ako ng mukaan, at upang magmakaawa para sa kanyang buhay at sa hinaharap ng kanyang pamilya bago maging huli ang lahat. Sa loob ng Grand Ballroom ng Alcaraz Tower, nakatayo ako sa gilid ng entablado habang inaayos ni Mark ang aking microphone lapel. Nakasuot ako ng isang immaculately tailored white suit na may pinalalamutian ng simpleng diamond earrings. Sa tabi ko nakatayo ang aking ama na si Don Eduardo, nakatitig sa akin ng may matinding pagmamalaki at pagmamahal. "Handa ka na ba, Executive Vice President?" ang nakangiting tanong ng aking ama. Tumingin ako sa malaking pinto ng ballroom na bubuksan na sa ilang segundo. 5 taon akong naghintay para sa araw na ito, Papa. Handa na ako, ang mahinahon kong tugon. Nang bumukas ang mga pintuan at tumapak ako sa entablado, ang buong ballroom ay napuno ng sunod-sunod na pagputok ng mga ilaw ng camera mula sa may mRNA mamamahayag ng iba't ibang pambansang telebisyon at pahayagan. Higit sa 200 bisita, mga kilalang negosyante, diplomats at mga pinuno ng iba't ibang korporasyon ang sabay-sabay na tumayo upang magpaabot ng kanilang palakpakan. Umakyat ako sa podium na may tatak ng gintong logo ng Alcaraz Group. Pinagmasdan ko ang napakalaking bulwagan. Good morning, ladies and gentlemen. Ang simula ng aking pananalita sa isang formal, malinaw at may awtoridad na boses. Today marks a new chapter for the Alcaraz Group as we expand our investments in sustainable real estate and commercial developments across Southeast Asia. Habang nagpapatuloy ako sa pagbibigay ng aking talumpate,
nagkaroon ng isang bahagyang kaguluhan sa pinakadulong bahagi ng ballroom malapit sa malaking pintuan sa likod. Dalawang tao na nakasuot ng luma at lukot-lukot na damit ang pilit na nakipagsiksikan sa mga usher at security guard upang makapasok sa loob. Si Dario at si Doña Lucila. Ang mukha ni Doña Lucila ay napapalamutan ng matinding pagod at takot. Hawak niya ang isang lumang panyo habang nakatitig sa akin sa entablado. Ang kanyang mga mata ay halos lumuas sa matinding gulat habang nakikita akong nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entablado, pinaliligiran ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Celestine ang mahina at nanginginig na tawag ni Doña Lucila, ngunit ang kanyang boses ay tuluyang natakpan ng palakpakan ng mga tao sa loob ng hall. Celestine, kausapin mo kami, Dario, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina ay subukang maglakad patungo sa gitna ng aisle. Ngunit mabilis silang pinaligiran ng 4 na malalaking security guard ng Alcaraz Tower. Lumingon ang ilang mga mamamahayag at bisita sa likod dahil sa ingay. Mabilis na nakilala ng mga reporter ang dalawa mula sa mga balita ng pagkalugi ng Villarreal Holdings kamakailan. Tingnan mo, sila ang pabulong na pahayag ng isang mamamahayag sa kanyang kasama. Hindi ba sila ang pamilya Villarreal? Sila ang pamilyang nagmaltrato at gumawang katulong sa tagapagmana ng Alcaraz sa loob ng 5 taon. Tingnan mo ang hitsura nila ngayon. Mukha silang mga pulubing nagmamakaawa sa pampublikong kaganapan. Ang dugtong ng isa pang negosyante na may kasamang malakas na tawa. Narinig ni Doña Lucila ang bawat salitang iyon, ang matinding kahihiyan, ang pait ng katotohanan at ang mga ilaw ng kamera na biglang itinutok sa kanila ng mga reporter upang kunan ang kanilang talamak na hitsura ay masyadong mabigat para sa kanyang matandang katawan. Naramdaman ni Doña Lucila ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin. Nanginig ang kanyang mga tuhod, nawalan siya ng balanse at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig na gawa sa marmol sa mismong harap ng napakaraming kamera at bisita. Mama ang hysterical na sigaw ni Dario habang lumuluhod upang buhatin ang kanyang inang na wala ng malay. Mama, gumising ka. Mabilis na kumilos ang aming medical team at security upang buhatin si Doña Lucila palabas ng ballroom upang hindi masira ang opisyal na programa. Pinagmasdan ko ang buong kaganapan mula sa entablado na may malamig at tinang mukha. Walang katiting na galit o awa na lumabas sa aking puso. Ang bawat tao ay gumagawa ng sarili nilang kapalaran, at ang nakikita ko ngayon ay ang bunga ng mga binhi ng kasakiman at pagmamataas na itinanim nila sa loob ng napakaraming taon. Ipinagpatuloy ko ang aking talumpate ng may buong kumpinyansa, habang ang palakpakan ng mga tao ay muling pumuno sa buong hall. Samantala sa labas ng gusali, habang isinasakay ng mga paramedic si Doña Lucila sa dumating na ambulansya, ay hindi sumama si Dario. Habang abala ang lahat sa pagtulong sa kanyang ina, mabilis na pumasok si Dario sa isang tago at pampribadong pinto ng gusali. Bumaba siya sa pamamagitan ng emergency service stairwell patungo sa VIP private basement parking, ang eksklusibong paradahan ng mga sasakyan ng mga matataas na opisyal ng Alcaraz Group. Alam ni Dario na pagkatapos ng press conference, bababa ako sa paradahang ito upang sumakay sa aking pribadong kotse. Nagtago si Dario sa likod ng isang malaking konkretong post sa madilim na basement. Pawisan ang kanyang buong katawan, nanginginig ang kanyang mga kamay, at mabilis ang pagtibok ng kanyang dibdib habang nakatitig sa bakanting parking space ng aking sasakyan. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Ang huling pagkakataon upang humarap sa akin at magmakaawa bago tuluyang maglaho ang lahat ng kanyang pag-asa. Pagkatapos ng napagtagumpay ang press conference, bumaba ako sa pamamagitan ng pampribadong elevator patungo sa VIP basement parking ng Alcaraz Tower. Kasama ko si Mark at ang 2 malalaking executive security guards ng aming kumpanya. Ang malamig at tahimik na hangin ng basement ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan matapos ang maingay at maikling kaganapan sa itaas. Ngunit bago pa man ako nakakalapit sa pinto ng aking itim na luxury sedan, isang tao ang mabilis na lumabas mula sa likod ng malaking konkretong post. Celestine ang paos at nagmamadaling sigaw ni Dario. Mabilis na humakbang ang 2 security guard sa aking harapan,
Pinalibutan ako upang harangan si Dario at handa na itong hulihin. Tumingin ako sa lalaking nakatayo ilang metro mula sa akin. Gulo-gulo ang damit ni Dario, pawisan ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng nangingitim na bilog at matinding takot. Wala na ang dating mayabang at matayog na lalaki na nakilala ko noong Biyernes ng gabi sa kasal ng kanyang kapatid. Itaas niyo ang inyong mga kamay ang formal na utos ni Mark sa aking mga security. Bahagya kong itinaas ang aking kaliwang kamay upang patigilan ang aking mga bodyguard. Hayaan niyo siya ang mahinahon at malamig kong utos. Nang makitang hindi siya sasaktan ng mga guards, mabilis na lumapit si Dario sa aking kinaroroonan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, nang 3 beses biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa mismong semento ng basement parking. Lumuhod si Dario sa aking harapan, umiiyak at nagmamakaawa habang nanginginig ang buong katawan. Celestine ang naghihirap na sigaw ni Dario habang nakatingin sa akin mula sa ibaba. Celestine, please, maawa ka sa akin. Nagkamali ako, Celestine. Nabulal ako kay Bianca. Si Mama ay nasa ospital ngayon dahil sa matinding stroke. Wala na kaming bahay, wala na kaming pera, at wala na rin ang kumpanya ko. Pamilya tayo, Celestine. 5 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Tinitigan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Walang galit sa aking dibdib, ngunit wala rin kahit katiting na awa. Ang nakikita ko lamang sa aking harapan ay isang taong desperado na nagmamakaawa, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil nawala ang lahat ng ginhawa na ibinibigay ko sa kanya. Nang makitang wala akong reaksyon, pilit na ginamit ni Dario ang kanyang lumang paraan ng pagmamanipula sa akin. Ganyan ka na ba kadesperadang maghiganti, Celestine, ang patuloy niyang pagmamakaawa na may halong pait sa kanyang boses? Pinagpalit mo ba ang 5 taon ng ating pagsasama para lang sa galit at sa pera mo? Ibinagsak mo ang kumpanya ko? Itinapon mo ang pamilya ko sa kalsada? Ginawa mo kaming pulubi sa mata ng buong Maynila? Wala ka bang puso? Huminga ako ng malalim dahan-dahang humakbang ng 1 beses pabalik upang hindi niya mahawakan ang laylayan ng aking pantsuit? Ibinagsak ang kumpanya mo ang mahinahon at pormal kong tugon sa kanya. Dario, hindi ko ibinagsak ang kumpanya mo. Ang ginawa ko lamang ay inalis ko ang suporta at proteksyon na lihim kong ibinibigay sa iyo sa loob ng 5 taon. Kung ang kumpanya mo ay gumuho sa loob lamang ng 24 na oras matapos kong umalis, ibig sabihin ay kailanman ay hindi ka talaga naging matagumpay sa sarili mong pagsisikap. Nakatuntong ka lamang sa aking mga sakripisyo. Celestine, mahal kita, ang muling paghiyaw ni Dario habang yumuyuko at itinaas ang kanyang 2 kamay upang magmakaawa. Bumalik ka na sa akin, please. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hihiwalayin ko na si Bianca ng tuluyan. Papalaysin ko ang lahat ng tao na nagpaaway sa atin. Gagawin kitang reyna sa buhay ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tumingin ako ng diretso sa kanyang umiiyak at nakaluhod na muka. Dario, ang mahinahon kong salita na nagpatahimik sa buong basement. Noon gabi ng kasal ng kapatid mo sa hotel, hinubad ko ang aking rings at inilagay ko sa iyong plato. Hindi ako umalis ng gabi niyon dahil nawalan ako ng upuan sa VIP table ninyo. Umalis ako dahil sa wakas, naintindihan ko na sa puso mo kailanman ay wala pala akong naging lugar. Napatigil si Dario sa pag-iyak. Ang kanyang mga labi ay nag-awang at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin sa matinding gulat at kawalan ng pag-asa. Inilipat ko ang aking paningin sa pinto ng aking sasakyan. Binuksan ito ng aking driver para sa akin. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng sasakyan at umupo sa malambot na leather seat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Isinirat ng driver ang pinto ng sasakyan ng dahan-dahan, ngunit duster na nagdulot ng isang pinal na tunog ng pagtatapos. Pumutok ang makina ng sasakyan at dahan-dahan itong gumalaw palabas ng basement parking patungo sa maliwanag na kalsada ng Maynila. Sa pamamagitan ng side mirror ng kotse, nakita ko ang huling tanawin ni Dario, nakaluhod pa rin sa maalikabok na semento ng basement, nakayuko ang ulo at mag-isang umiiyak sa gitna ng malamig at madilim na lugar na iyon. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakaupo ako sa aking silid sa Alcaraz Tower
habang tinititigan ang huling legal na dokumentong nakalapag sa aking mesa. Sa tabi ko nakatayo si Attorney Santos na may ngiti sa kanyang mga labi. Miss Celestine, ang formal na pahayag ng aming punong abogado opisyal na ring inaprubahan ng korte ang penal na decree para sa absolute nullity of marriage at ang kumpletong paghihiwalay ng inyong mga ari-arian. Malaya ka na sa ilalim ng batas. Kinuha ko ang aking gintong ballpen. Sa huling pagkakataon, inilagay ko ang aking lagda sa ibaba ng pahina. Celestine Elizabeth Alcaraz. Pagkatapos kong pumirma, ibinaba ko ang ballpen sa mesa. Isang malalim at magaan na paghinga ang lumabas sa aking dibdib. Ang 5 taon ng aking buhay, na puno ng sakripisyo, pambabalewala at pait, ay opisyal nang natapos at naisara. Inayos ni Attorney Santos ang mga papel sa kanyang leather briefcase. Miss Celestine, nais ko ring ipagbigay alam sa inyo ang pinal na ulat tungkol sa kaso ng Villarreal Holdings. Tumingin ako sa kanya habang nakikinig ng tahimik. Ayon sa desisyon ng Regional Trial Court, ang Villarreal Holdings ay opisyal nang idineklarang bankrupt. Ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian, kasama ang kanilang dating mansyon, ang mga sasakyan, at ang mga kagamitan sa opisina ay tuluyan ng nais, ay ilalim sa public auction upang maipambayad sa kanilang natitirang utang sa mga bangko at supplier. Bumalik sa aking isipan ang mga nangyari sa nakalipas na kalahating taon. Si Dario, na dating kilala bilang isang mayabang na CEO na nakasakay sa mga luxury car, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng sales clerk sa isang maliit na logistics company. Araw-araw nakikipagsiksikan siya sa mga pampublikong jeepney at bus sa ilalim ng matinding init ng araw, nagtitiis sa mababang sweldo upang makakain at maipambili ng gamot ng kanyang ina. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at ang kanyang mga kamay ay kasarap na dahil sa matinding pagtatrabaho. Si Doña Lucila naman ay naninirahan sa isang maliit at masikip na apartment sa probinsya. Ang matandang dating nagpapasilbi sa mga katulong at nagmamataas sa mga mamahaling alahas ay siya, na mismong naglalaban ng kanyang sariling damit sa isang plastik na batya habang nakaupo sa isang murang plastic stool. Tuwing naririnig niya sa mga kapitbahay ang tungkol sa mga tagumpay ng Alcaraz Group sa telebisyon, tumatulo ang kanyang mga luha at nagtatakip siya ng muka sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Si Bianca Ledesma naman, matapos kumalat sa buong alta sosyedad ang balita tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at pagiging oportunista, ay tuluyan ng itinakwil at iniiwasan ng mga mayayamang pamilya sa Maynila. Ang kanyang mga pangarap na makapang-asawa ng isang bilyonaryo ay naglaho ng tuluyan. Hindi ko ginamit ang aking kapangyarihan upang sirain sila sa pamamagitan ng marahas na paraan. Ang ginawa ko lamang ay, inalis ko ang aking pagmamahal at ang mga proteksyon na hindi naman nila pinaghirapan. Ang karma na dumating sa kanila ay ang mismong bunga ng kanilang sariling mga gawa. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa helipad at rooftop garden ng Alcaraz Tower. Ang malamig na hangin ng hapon ay marahang humahap, los sa aking buhok habang pinagmamasdan ko ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay. Sa aking kamay hawak ko ang aking passport at ang isang boarding pass para sa aking paglipad patungong Tokyo bukas upang pamunuan ng isang international na business summit. Lumabas ako sa 5 taon ng madilim na kabanata ng aking buhay nang walang bit-bit na tuhan o sama ng loob. Pumasok ako sa pernikahan na yon bilang isang babaeng naghahanap ng pagmamahal. Ngunit lumabas ako bilang isang babaeng nakatagpo ng pinakamahalagang bagay sa mundo, ang kanyang sariling dignidad at walang kapantay na kalayaan. Mulay akong ngumiti sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, handa na para sa mga susunod na rurok na aking aakyatin. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila mula sa itaas ng matayog na gusali, tila naging napakatahimik ng lahat ng bagyong dumaan sa buhay ni Celestine. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito, mula sa simula hanggang sa huling yugto. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan dahan-dahang hinubad ni Celestine ang kanyang simpleng pilak na singsing at itinabi ito sa plato sa harap ng napakaraming tao, hindi ko mapigil ang mapaisip sa lalim ng sakit na kanyang naramdaman.
Hindi madaling tumalikod sa 5 taon ng pagsasama at sakripisyo. Ngunit minsan, ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal sa sarili ay ang lakas ng loob na lumakad palayo sa lugar kung saan hindi ka pinapahalagahan. Ang simpleng pilak na singsing na iyon na naiwan sa plato ay hindi lamang simbolo ng isang kasunduan na nawala ng halaga. Ito ay isang paalala ng ating tunay na halaga bilang tao ay hindi kailanman nakadepende sa kung paano tayo tinitingnan o tinatrato ng ibang tao. Minsan sa ating buhay, nagpapakababa tayo at nagtitiis sa mga taong hindi nakakakita sa ating tunay na halaga sa pag-aakalang ang ating patuloy na pag-unawa ang magpapabago sa kanila. Ngunit ang malalim na aral na ipinakita sa atin ng buhay ni Celestine ay ito. Huwag mong ipagpalit ang iyong bangag. Para lamang magkasya sa isang lugar na hindi naman nakalaan para sa iyo. Ang tunay na kapayapaan at paghilom ng puso ay nagsisimula sa sandaling matutunan mong bawiin ang iyong sariling halaga at ibigay ito sa iyong sarili ng buong pagmamalaki. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Celestine ng gabing yan sa piging ng kasal, magagawa mo rin, kaya ang tumayo ng may danggal at iwanan ang lahat. O naniniwala ka na may pag-asa pa ring magbago ang isang taong paulit-ulit kang hindi pinapahalagahan. Saan man kayo nakikinig na yon habang nagpapahinga sa inyong tahanan pagkatapos ng mahabang araw, habang nagluluto para sa pamilya, o habang naglalakbay nawa, ay nagdulot ang kwentong ito ng kaunting init, inspirasyon at lakas ng loob sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, pakipindot po ang tulong ng pag-like at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Kaya huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong sariling mga karanasan at pananaw sa buhay. Nawa ay maging mapayapa ang inyong araw at patuloy kayong ingatan at pagpalain ng may kapal. Pamagat ng kwento ang singsing ng dangal at kalayaan ang kwentong ito ay ginawa hango sa mga totoong karanasan sa buhay. Iniaalay para sa lahat ng mga patuloy na lumalaban at naghahanap ng pag-asa. Pinaalalahanan ang lahat ng mga tauhan at kaganapan sa kwentong ito ay likhang isip lamang at muling isinulat upang magbigay ng libangan at maghatid ng positibong aral sa buhay.